Narito yung bagyong Nando, huling namata na sa 610 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya, lumakas pa po ito at nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na patuloy pa nalalakas itong bagyong Nando at posibleng ngayong araw na ito ay maging isang super typhoon ito bago lumapit sa kalupaan, partikular na extreme northern Luzon. Samantala, meron pa po isang super typhoon na po na may international name na Niguri. Ito po ay nasa tinatawag nating tropical cyclone information na nasa loob po ng minomonitor natin. Bagamat hindi ito inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala naman ng maulap na kalangitan, ng may mga mahinang sa katamtamang mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, at maging dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Bicol Region, kasama yung Mimaropa, Calabarzon, at Central Luzon. At narito po yung ating latest track ng bagyong Nando. Base sa ating latest track, posibleng ngayong araw, ito po yun, makikita natin na posibleng maging isang ganap na super typhoon na yung bagyong Nando habang patuloy nakikilos palapit dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, yung area po ng Batanes at Babuyan Island. So sa mga kababayan po natin sa Batanes, Babuyan Islands, maging dito sa may area ng northern Luzon, yung Ilocos Norte, Cagayan at gayon din sa may Apayao, iba yung pag-iingat. Sana sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na po kayo dahil unti-unti na po mararamdaman yung epekto, direktang epekto ng bagyong Nando. Makikita rin natin, base sa ating latest na track, ay posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, posible po araw ng Martes, umaga po ng Martes. Samantala, patuloy nating inaasahan yung epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na po sa may western section ng Luzon, gayon din sa may western section ng Kabisayaan. Ito po yung mga lugar kung saan nakataas yung ating tropical cyclone wind signal number 2. So as of 5 AM po yan, nakataas sa signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, gayon din yung northeastern portion ng Isabela, silangang bahagi ng Apayao at silangang bahagi ng Kalinga. Signal number 1 naman ngayon sa nalalabing bahagi ng Isabela, gayon din dito sa may Quirino, kasama yung nalalabing bahagi ng Kalinga, Apayao, gayon din po yung Abra, Mountain Province, at gayon din yung Ifugao, Benguet, dito naman po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, gayon din yung La Union, kasama yung Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, hilaga at central portion ng Nueva Ecija, kasama din po yung northern and central portion itong Tarlac, at gayon din itong northern and central, gayon din po yung buong probinsya ng Aurora and northern and central portion ng Catanduanes. Muli po sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 2 at signal number 1, inaasahan natin unti-unting mararanasan yung mga malalakas na pagbugso ng hangin dulot ng bagyong Nando. Muli po, patuloy kong bibigyan ng diin itong bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ito po yung direktang maapektuhan po talaga ng bagyong Nando habang papalapit po sa bahaging ito simula ngayong araw na to. So sa mga kababayan po natin, nakikiusap po ako, sumunod po kayo sa mga tagubilin, lalong-lalo na ng mga local government units, at sana po sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na rin po kayo sa nakikita nating malaking epekto nitong bagyong Nando. Samantala naman, so ito po ay lakas ng hangin. Pagdating naman sa lakas ng ulan, hindi lamang po yung bagyong Nando yung magdadala ng malalakas sa pag-ulan, gayon din po itong hanging habagat.